Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Maiba lang tayo at iligaw muna natin ng konti itong usapin na kung saan po mga kababayan ay pag-usapan naman natin itong si Harry Roque na nagpapaawa na po ngayon mga kababayan dahil umamin po ito na ibus na po ang kanyang ipon at naghihirap na itong si Roque. Ikaw naman kasi akla eh. Hindi ka pa umuwi ng Pilipinas. Di ba? Yari ka! Sabi dito mga kababayan, aminado si dating presidential spokesperson Harry Roque na mahirap ang kalagayan niya sa Netherlands matapos ang 1 taon ng pamamalagi roon bilang asylum seeker. Kaya pala nakita natin nung kamakailan, no? Mga kababayan, nakikipag-agawan ng humba. Nakikipag-away dahil sa humba. My God. Tapos siya na yung nakikikain doon sa mga sino yon? Yung mga anong tawag doon sa mga sumasakay sa barko? Yung mga seaman natin nakikikain doon. Tapos pag may handaan nakikikain. Siguro ngayon dahil nung mga nakaraan pa siya pwede pang makikain sa mga kapwa natin mga Pilipino sa Netherlands. Pero ngayon mga kababayan, may nagbawal na sa kanila, di ba? Nabawal na po sila, mga kababayan, doon sa paligid at magbigay ng update information doon po sa nangyayari kay Digong. So syempre wala na sa magpapakain sa kanya. Kaya siguro hirap na itong si Roque, sabi niya siguro, uy, ubos na yung pera ko, wala na ang magpapakain sa akin. At wala na ding kakain sa akin. Ay, mali pala yun. Wala na ako ipambabayad. Sa isang video na ibinahagi niya sa Facebook, sinabi ni Roque na wala siyang kita at malayo sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Di ba nga po mga kababayan, yung kanyang asawa ay hindi po pinayagan na mag-seek ng asylum dito sa Netherlands. Hindi ko alam kung saan bansa yun naghahanap ng asylum eh. Di ba? Ito po naman kasi, sabi ko nga kapag walang kasalanan, dapat ito po ay inyong hinaharap. Di ba? Matapang ka sana na harapin yun, wala ka dapat katakutan. Pero dahil nagtatago ka, di ba? Abogado ka naman. Kung talagang wala kang kasalanan, pwede mo naman yun ilaban. Opinyon ng dukha, magsasaka ng lakas. Mukha ka talagang Buratsky. Duwag ka talaga piste. Wala na yan si Roque. Dead weight na. Ng DDS yan. Sabi niya pa, umaasa lang din daw siya ngayon sa maliit niyang ipon na unti-unti na ring nauubos. Pag dumikit talaga sa Duterte, nagkakaroon ng problema. Nagkakabuhol-buhol ang buhay. Diba? Kaya sana, mga kababayan, matuto na ang bawat Pilipino. Kapag dumikit kayo sa Duterte, unang-una, nasisira ang utak nyo. Kung matino kayo, napapalitan ito ng wala na kayong utak. Bakit? Sa DDS, ang kanilang requirements, kapag gusto mo maging DDS, magiging bobo at tanga ka. Diba? Wala na yung lohika sa isip mo kapag naging DDS ka. Sabi niya, mahirap po ang aking kalagayan dahil unang-una po hindi po tayo nakakapagtrabaho. Lumalabas ngayon, nangihinayang si Harry Roque na hindi siya pinagbigyan na maging counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi syempre pag counsel siya nun, bibigyan siya kahit papano ng sahod. Diba mamilokanan ka na? Hindi siya nabibigyan ng sahod. Wala siyang dito. Harry Roque, hindi ka marunong magtrabaho? Harry Roque, tinatanong kita, ano bang trabaho ang alam mo? Yari ka!
kailangan maging mangmang. Di ba, Sambong? Pero, sabi niya gano'n, nabubuhay po tayo sa kaunting savings natin na alam natin na mauubos na rin. Hindi naman sa'yo yan, Rocky. Di ba? Yan naman ay kinamkam nyo lang din. Galing din yan sa hindi maganda. O, dapat lang maubos na yan. Sabi yan ng kakilala ko. Sabi yan, mga kababayan, nung political analyst, na ang mga pera ni Roque ay hindi nanggaling sa mabuti. Nanggaling ito sa Pogo. Sa Pogo. Mula nang lumipad siya patungong Netherlands noong September 2024, isang araw at kalahati lamang daw niyang nakasama ang kanyang dalawang anak habang 6 na buwan lamang ang kanyang asawa. Buti nga, kayo nagsama pa. 'Di ba? Merong kalahating isang araw at kalahati o merong pang 6 na buwan. Ayun, napatay ni Digong. Hindi na sila magsasama habang buhay. Hindi na nga sila magkakita eh. Wala nang sasagot, "Hi, honey, mahal kita." Baka mamaya pag nagpakita yun, "Mahal kita, honey." Tumakbo pa yun. Di ba? Alisin nyo nga yan si Kapitan Tutan. Kayo na bahala dyan. Kaya pa lang yan eh. Hindi pa malinaw kung kailan sila muling magkikita. Wala pa akong kita, malayo sa pamilya, malayo sa kaibigan. Mahirap po talaga ang aking dinaranas. Pakialam namin sa'yo. Di ba? Kasalanan mo yan eh. Huwag ka na magpaawa. Harapin mo na lang yung kaso mo. May nakabinbing aplikasyon si Roque para sa political asylum sa The Hague dahil sa umanay political persecution sa Pilipinas. Naku, hindi ka naman pinipersecute eh. Ikaw yung nagsabi na ibibigay mo lahat ng dokumento of how you acquired yung kayamanan ninyo ngayon na dati ay 128,000 in just 2 years ay umabot sa 168 million. Diba? Hindi namin kasalanan yun kung naghihirap ka ngayon. Kung naghihirap ka ngayon, kasalanan mo yan dahil dumikit ka sa mga Duterte. Dati naman, hindi ka ganyan. Sabi ni Lani Reyes, galing sa Pogo, binigay sa Pogi ang pera ni Roque. Kaya nauubos siguro. Pero mo, nung may pera ka, anong tawag doon mga kababayan? Pag may pera ay todo waldas. Pero mo, kahit hindi mo ka mag-anak, pinag-aaral mo. Kahit hindi mo ka mag-anak, pinalilipad mo sa ibang bansa. Kahit hindi mo ka mag-anak, kasama mo sa mga date mo. Ay, kasama mo sa mga travel mo. Hindi ka pwedeng umanib sa mga Duterte. Sino? Hindi ako aanib dyan. Okay ba ayos ang buhok ni Barbie? Medyo mahangin. Sabay takbo ng lang pala. Makahingi nga GP ng scholarship kay Tito Zen para makapasok ako sa School Bukol University. Tinalo ni Tito Zen ang graduate ng UP Law School. Oy, sad boy. Alam mo si sad boy matalino to eh. Siya yung nakakita ng mali ko, yung sabi ko, this was happened before. Tama ba? Ikaw yon, sad boy. And mga kababayan, kasi nire-review ko yung mga video ko eh. Minsan nadadaanan ko yung mga comment. Nakita ko nga, mali nga ako talaga. Dapat wala talagang was. Salamat, sad boy Magbangag-bangag ka na lang dyan. Ang problema mga kababayan, pag siya ay nagbabangag-bangag, nakakapagod yun. Lalo siyang papayat. Sinisave nga niya yung kanyang sinisave nga niya yung kanyang lakas. 'Di ba? Assistant ni Roque. Anong klaseng assistant? Mga kababayan, 'di ba sabi niya IT 'yon? Tapos IT? Pero ito daw ay nurse taga-turok.
Sa susunod na flood control hearing, hindi na blue ribbon. Hawak ni Marcobeta, hawak na niya. Ano to? Black. Black na? Duterte Black. Kyoto kay Igarashi, Boss GP, mukhang na-postpone pa yata ang confirmation of charges hearing ni Digong sa September 23. Ay, hindi ko po alam yan, mga kababayan, kung yan ay na-postpone. Pero, syempre, kahit ang ginagawa lang nila dyan, delay-delay eh. Di ba? Kaya nga nila inuurong yung pag MR, tapos yung pagpapile ng ano dito kay, kalimutan ko pangalan, yung ano ng ICC, yung mataba, kalimutan ko. Ayaw ko na kasing, wala kasing nanonood nun, kaya ayaw ko nang panoorin, ayaw ko nang itapik, mga kababayan. Pero galing sa illegal na pogo, pero binigay sa pogi. Ngayon, sa katatakbo sa batas, isa na siyang pogante. Nadali mo, Pingyu. Iisa na lang na DDS. Paiba-iba lang ng account. Yung si Cantotero. Sabi ni Digong, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Pero mga kababayan, alam mo, itong problema ni Roque na naghihirap siya, madali lang to eh. Madali lang tong lusutan. Bakit GP madali itong lusutan? Kung wala ka talagang problema, umuwi ka ng Pilipinas kung wala kang kasalanan. Harapin mo tong kaso na to. 'Di ba? Makakatulog ka pa ng mahimbing. O hindi ka na maghihirap. Pero kung ikaw ay may kasalanan, alam mo na mahalungkat yung mga itinatago mo, mahirap talaga 'yan. 'Di ba? Titiisin mo talaga para hindi ka mahuli. Alam mo ang gusto ang inaantay nito ni Harry Roque, simple lang eh. Jeyo Priest. Merong flood control hearing bukas sa Kongreso. Tayo po ay rin dyan ha, mga kababayan. Tayo po ay magko-content din dyan. Kagaya rin nung kanina. Pero syempre, dating buburahin ko rin after 3 days. Pag hindi ako nagsasalita, binubura ko after 3 days eh. Kasi napaplug tayo ng reuse content. Okay? So, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat po muli sa araw na ito. At siguradong masarap ang tulog nating lahat. At sigurado mga kababayan sa kabilang kampo, mag-iiyakan at sigurado mga ka-GPnatics magdamag gising ang mga ito. Iisipin paano nangyari ang rigodon sa Senado. Baka mag-iisip na yan mga kababayan ng kanilang susunod na hakbang dahil doon sa Kongreso sigurado ang mga diskaya naman sila ang papupuntahin doon. Bye guys. Ma'am Eva, salamat ha. Ingat ka lagi Ma'am Eva ha. Stay healthy, Ma'am Eva, para lagi kitang kasama dito. Parehas kayo ni Mrs. Parehas kayo ng sakit. Pero ingat, Ma'am Eva, kasi may edad na tayo. Kailangan alagaan natin yung sarili natin. Thank you, Ma'am Leslie Hermosa, Naomi Shin, Janet Ernacio, Macaroons, Mama Ross Channel, lagi nandito. Salamat. Nestor Nelson Tolin, thank you. Franklin Sapdin, thank you sa lahat ng hindi pa po nagla-like. Mag-like na kayo sa lahat ng hindi pa po nag-subscribe sa channel natin. Mag-subscribe na po kayo mga kababayan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.